Hindi lahat ng syudad ay maayos. Hindi lahat ng lugar ay may direksyon. Pero may mga iilan. Mga syudad na pinlano, inayos, at pinatayo para sa kinabukasan. Sa gitna ng siksikan, traffic, at gulo ng urban life sa Pilipinas, merong mga lugar na tila ibang mundo. Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 most successful urban developments in the Philippines. Bonifacio Global City. Ito ay may lawak na 240 hectares at matatagpuan sa Taguig City. Dati itong headquarters ng Philippine Army na tinawag na Fort Bonifacio at Ayala Land Incorporated kasama ang partner nitong Evergreen Holdings Incorporated, ang developers nito, BGC, ang fastest growing central business district sa Pilipinas at kilala itong lugar ng mayayaman kung saan moderno ang pamumuhay. Nandito ang mga mall na SM Ora Premier, Market, Bonifacio High Street, Central Square, Uptown Mall at Mitsukushi. Mayroon din ditong members-only stores na Landers at SNR. Ang BGC Greenway Park, Burgos Park, Terra 28, Track 30th, JV Campus Park at Bonifacio High Street ay may green spaces para sa mga trabahador na gusto ng break mula sa hustle and bustle ng syudad. Matataas ang mga gusali sa BGC na ginawang mamahaling mga residential condominiums, luxury hotels, office spaces, at schools. Sa edukasyon naman ay nandito ang mamahaling mga eskwelahan na Treston International College, Enduran Colleges, International School Manila, De La Salle University Graduate School, University of the Philippines Graduate School, at iba pa. Ayala Center. Ito ay may lawak na 50 hectares at parte ng Makati Central Business District na tinaguriang most important business district sa Pilipinas. Nasa lokasyong ito ang dating Nelson Airport na ginawa bago pa ang World War II. Ayala Land Incorporated, ang developer nito. Kilala itong busy area dahil sa dami ng mga opisina at nagtatrabaho dito. Mayroon ditong Ayala Triangle Gardens na isang 2-hectare urban park na pinapasyalan ng mga tao para mag-jogging, short nature walk, o kumain sa mga restaurants. Nandito ang mga malls na Glorieta 1, 2, 3, 4 at 5, Greenbelt 1, 2, 3, 4 at 5, The Link, Landmark, at SM Makati. Ortigas Center. Ito ang second most important central business district sa Metro Manila na may lawak na 100 hectares at matatagpuan sa joint boundaries ng Pasig, Mandaluyong at Quezon City. Ortigas Land Corporation ang developer nito. Mayroon ditong 6 na malls, SM Mega Mall, Robinsons Galleria, The Podium, Shangri-La Plaza, Ayala Malls the 30th, at Estancia. Nandito ang headquarters ng napakaraming mga negosyo mula sa maliliit hanggang sa pinakamalalaki kagaya ng San Miguel Corporation, Jollibee Foods Corporation, Meralco, Asian Development Bank, Century Pacific Food Incorporated, at marami pang iba. Hindi na mabilang ang dami ng high-rise buildings dito na ginawang residential condominiums, office spaces, at hotels. Kompleto rin dito sa mga pribadong eskwelahan at kabilang sa mga ito ang mamahaling universidad na University of Asia and the Pacific at St. Pedro Poveda College na exclusive for girls. Nuvali. Ito ang first and largest eco-city development na may lawak na 2,400 hectares at parte ng Santa Rosa, Calamba at Cabuyao, Laguna. Ayala Land Incorporated ang developer nito. Mayroon ditong 4-hectare multifunctional lake, 35-kilometer bike trail, hiking paths, wake park, at wildlife and bird sanctuary, at malalawak na green spaces. Nandito ang shopping centers na Ayala Mall Soledad 1, 2, 3 at 4, at SNR Membership Shopping, at hotel na Seda Hotel. Pinakamalaking parte ng lupang ito ay tinayuan ng Ayala ng 20 na iba't ibang subdivisions at 2 mid-rise residential condominium complex sa ilalim ng kanilang mga kumpanyang Amaya, Alveo, Avida, at Ayala Land Premier. Nandito ang mga eskwelahan na Xavier School, Miriam College, at Everest Academy. Mayroon ding private hospitals dito na Qualimed Hospital at Healthway Qualimed Hospital. McKinley Hill.
Ito ay may lawak na 50 hectares at matatagpuan sa Taguig City, katabi ng BGC. Mega World Corporation ang developer nito. Malaking parte nito ay ginawang mamahaling subdivision na McKinley Hill Village. Sentro nito ang dinadayong Venice Grand Canal Mall na inspired ng syudad na Venice sa Italy. Mayroon ditong 8 high-end condominium complex na binubuo ng 40 buildings. 80,000 workers ang nagtatrabaho sa loob ng 23 office buildings dito. Philinvest City. Ito ay may lawak na 244 hectares at matatagpuan sa Alabang, Muntinlupa City. Ang lugar na ito ay dating livestock farm na ginawa pa ng mga Amerikano at nabili ito mula sa gobyerno taong 1995 ng Philinvest Development Corporation na siya namang nag-develop nito. Ginawan ito ng green spaces at parks, ang Central Park, Creekside Park, Spectrum Linear Park at 9-kilometer long bike trail. 3 ang shopping areas dito na Festival Mall, Landmark at SNR Membership Shopping. 104 buildings na ang naipatayo ng Philinvest dito at marami sa mga ito ay office buildings. Mayroong 13 condominium complex at 6 mid-scale hotels. 2 ang ospital dito, ang Ospital ng Muntinlupa at Asian Hospital Medical Center at isang eskwelahan na Far Eastern University. Eastwood City. Ito ay may lawak na 18.5 hectares at matatagpuan sa Quezon City. Mega World Corporation ang developer nito. Kilala bilang kauna-unahang cyberpark sa Pilipinas kung saan nag-umpisa ang paglaki ng BPO industry o call centers. 3 malls ang pwede mong pasyalan dito: Eastwood Mall, Cyber and Fashion Mall at Eastwood City Walk 1 and 2. Mayroon ditong 11 office buildings na may 85,000 workers. 23 high-rise buildings naman ang ginawang residential condominiums dito. Rockwell Center. Ito ay high-end mixed-use area na may lawak na 19.1 hectares at matatagpuan sa Makati City. Lopez Holdings Corporation na siya ring may-ari ng ABS-CBN ang developer nito. Ang lugar na ito ay dating kinatatayuan ng Rockwell Thermal Power Plant na pinapatakbo ng Meralco bago ito masunog taong 1973. Ang Meralco ay dati ring pagmamay-ari ng mga Lopez. Nandito na ngayon ang Power Plant Mall at 2 eskwelahan na Ateneo Graduate School at Career Academy Asia. Mayroon ditong 16 buildings ng mamahaling mga residential condominiums at 4 high-rise office buildings. Araneta City. Ito ay may lawak na 35 hectares at matatagpuan sa Cubao, Quezon City. Araneta family ang developer nito. Nabili ni Jesus Amado Araneta, lolo ni dating Senador Mar Rojas, ang lupang ito taong 1952. Mayroon ditong 7 shopping centers na Gateway Mall, Gateway Mall 2, Ali Mall, Farmers Plaza, Isitan Cubao, Shopwise at SM Cubao. Nandito ang Araneta Coliseum na isang indoor arena na may 20,000 seating capacity at mayroon ding New Frontier Theater na may 2,385 seating capacity. 2 mid-scale hotels ang matatagpuan dito. Iyan ang Novotel Manila at Ibis Styles Hotel at 2 budget hotels na Hotel Dreamworld at Eurotel. Sa residential units naman ay nariyan ang Manhattan Gardens na binubuo ng 18 high-rise buildings at Vivaldi Residences. Mayroon din ditong 5 office buildings. At nandito rin ang Araneta Mansion kung saan naninirahan ang angkan ng mga Araneta. Iloilo Business Park. Ito ay may lawak na 72 hectares at matatagpuan sa Mandurriao District, Iloilo City. Ito ay dating Iloilo Airport at nabili sa halagang 1.2 billion pesos mula sa Philippine government noong 2007 ng Mega World Corporation na siyang nag-develop nito. Mayroon ditong 7 residential condominiums at 11 office buildings na gagawa ng 30,000 jobs. Nandito rin ang Iloilo Convention Center at 2 museums na Iloilo Museum of Contemporary Art at Brandy Museum. 3 mid-scale hotels ang matatagpuan dito
Kabilang na dyan ang Richmond Hotel Iloilo, Courtyard by Marriott Iloilo, at ang ginagawa pang Belmont Hotel Iloilo. Mayroon ditong malaking shopping center na Festive Walk Mall at Festive Walk Parade na isang outdoor dining at shopping strip na may habang 1.1 kilometers. Talaga namang ibang-iba na ang uri ng pamumuhay sa mga lugar na ito. Alin sa mga urban developments na ito ang gusto mong tirhan at pagtrabahuan? O mas gusto mo pa rin bang tumira sa probinsya at mamuhay ng simple? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.